Ayan, praise God. God is good all the time. Amen? Ulitin natin. God is good all the time. Amen? Ayan. Pwede mo bang tignan yung mukha ng katabi mo? Ayan. Sige, tignan mo lang. Mukha ba siyang pagod? Mukha bang pagod? Maybe posturang-postura pero sa loob, pagod na pagod. Dahil sa buong isang linggo, maraming hinarap yan na pagsubok at problema. Pero mabuti ang Panginoon. Amen. Bakit? Dahil kasama natin siya. Tama po? Dahil kasama natin ang Lord at na siya ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. Tama po ba? Mabuti ang Panginoon. Kung naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon, palakpakan mo ang Diyos. Yes, Lord. At sa lahat ng napagod at napapagod sa oras na to, sabi ni Lord, come to me. All of you who are tired, sabi natin tired, mga pagod, all of you are weary and burdened, and I will give you rest. Sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin, lahat kayong mga napapagod at nabibigatan, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan, sabi ng Panginoong Jesus. Amen? Amen? Kaya ang dapat nating gawin ngayon ay mag-recharge sa presence ng Panginoon. Amen? Let us rest in the goodness of the Lord. Sige, taas natin ang ating dalawang kamay. Let us pray. Lord Jesus, Father, Holy Spirit, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to, Lord God. At Panginoon, anuman pong karumihan, kasalanan na humahadlang para hindi namin maranasan ang presence mo, Lord God, ito ay aming hinihingi ng tawad, Panginoon. Mga kasalanang sadyaman o hindi, Panginoon. Nakalimutan man namin to o natatandaan pa namin, hinihingi namin ito ng tawad. At Lord, salamat po sa nag-uumapaw mong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran. At salamat po sa buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus. At sa oras na to, Panginoon, we wear on, Lord God, your full armor. And even, Lord, yung mga pamilya namin na nasa kanilang tahanan, inuutusan po namin ng inyong mga anghel na suotan din sila ng baluti mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. At Lord, buhusan po ng inyong banal na dugo ang armor na ito. And no weapon forms against us, Lord, shall prosper. And Lord, as we worship you, Lord God, open the heavens wide, O Lord. Open the heavens wide and pour out your Spirit, O God. Pour out your Spirit. Lord, fill us, Lord, with your love, with your joy, and with your power, O Lord. Ikaw lamang ang maitaas, and Holy Spirit, malaya kang kumilos sa mga anak mong naririto, Panginoon. Salamat po. We will just glorify your name. We will just honor you and bless you. Come on, let us bless the name of the Lord. For He is good, and His love endures forever. Amen? Hallelujah! At lahat ng mga anak ng Diyos sumigaw ng hallelujah! Yes, O Lord! Are we ready to praise the Lord? Mahina ulit. Are we ready to praise the Lord? Amen! Taas ang kamay ng handang-handa na magpuri sa Panginoon. Ayan, hallelujah! Ha! Ha! Thank you, Jesus! Lahat ng mga anak ng Diyos ay aawit at sasayaw sa Panginoon. Come on! Hey! Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever.
mukhang malungkot sa oras na to. Mukhang malungkot. Come on, sige. Ayan, tapos hawakan mo yung kamay niya. Hawakan mo yung kamay niya. At dalhin mo sa gitna para magpuri sa Panginoon. Come on. Ha! Sige, dalhin natin sa gitna. Let us worship the Lord. Yung mukhang malungkot, pwede tayong umikot. Ayan, sige, hanapin natin. O kaya yung ngayon mo lang nakita. Sabi mo, excited ka ba talagang magpuri sa Panginoon? Sino excited magpuri sa Panginoon? O, talagang excited ka? Hahatakin mo siya papunta sa gitna at sabay-sabay tayong magpupuri. Sasayaw sa Panginoon. Come on! Lahat ng excited sa Panginoon. Come on! Hallelujah! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Shout it out! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Come on, higher. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. You are good. Ha! So good, so good. Lahat ng anak ng Diyos, let us enjoy the presence of the Lord. You are good all the time, all the time. You are, come on, shout it out. You are good all the time, all the time. You coming from your heart. You are good. Yes, Lord. All the time, all the time. You are good. Yes, you are good. All the time, all the time. You are good. Hey, come on, let us celebrate the goodness of the Lord. Ha, ha. Taas natin ang ating dalawang kamay. At hayaan natin si Lord na kumilos sa ating buhay. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. All the children of God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Coming from your heart, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation. Come on! We worship you. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Shout it out. For who you are. You are good. Talagang mabuti ba ang Panginoon sa atin? Amen. Lahat ng nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, pumalakpak. Yes, Lord. You are good. Come on. All the time. All the time. You are good. Yes, you are good. Come on, church. Shout it out. All the time. You can do better than that. Yes, you are good. Yes, Lord. All the time. All the time.
Hallelujah. Masarap magpuri sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, ang opportunity, minsan lang yan dumating. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong palagpasin. Huwag mong palampasin. Sabi mo pa sa kabila, huwag mong palagpasin. Huwag mong palampasin. Huwag natin palagpasin na ma-encounter ang presence ni Lord. Amen? Amen. Huwag kang papayag na lalabas ka dito, hindi ka napuspos ng Holy Spirit. Amen? Amen. Dahil sa presence ng Panginoon, there is goodness. Amen? May kabutihan sa presence ng Lord. There is healing. Amen? Amen. Hallelujah. There is joy and there is power. Hallelujah. Naghahanap si Lord, diba, ng mga tunay na sasamba sa Lord. Let us worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Let us worship the Lord. Yes, Jesus. Move upon this place. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. Sing with all your hearts. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, voice. I love your voice. Sing unto the Lord. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running out, it's running out to me. Yes, Lord. 'Cause your goodness is running out, it's running out.
And all my life you have been faithful. Come on, church. You have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Yes, Lord. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Come on, shout it out. Your goodness, your goodness, your goodness, your goodness, your goodness, your goodness, your goodness is running out to me. One more time, your goodness, shout it out. Your goodness, your goodness, your goodness, your goodness, your goodness, your goodness is running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. Yes, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, Jesus. Let's continue to worship the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. Just open up your mouth and worship the Lord, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. Oh,
up your hands unto the Lord. And let us sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, come on, church. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To worship you I live, to worship you I live, I live to worship you. Oh, to worship you I live, to worship you I live, I live to worship you, to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live, I live to worship you. Oh, come on, church. Awitin natin sa Tagalog. Ako'y nabubuhay, ako'y nabubuhay upang purihin ka. All the children of God, come on. Ako'y nabubuhay, ako'y nabubuhay upang purihin ka. Ako'y nabubuhay, ako'y nabubuhay upang purihin ka. Lift your voice unto the Lord. For the last time, come on, church. To worship you, I live. To worship you, I live, I live. To worship you. Oh,
napapuri at pagsamba ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord God, for your presence. Hello, everybody! Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda ba ang umaga natin? Amen. Kasi nandito kayo, di ba? Amen. Kung hindi siguro maganda, nandun pa kayo sa bahay, natutulog. Amen. So, napakabuti ng Diyos. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Sana araw-araw linggo, sabi nga ng iba. Amen. Pwede namang dalhin ang pagpuri sa bahay. Amen. Hindi dapat napipigilan ang pagpupuri na tuwing Sunday lang, dapat araw-araw. At ito ay hindi lang minsanan, kundi ito ay lifestyle. Yan. O sige po, dun po sa mga nanonood online, hello to everyone who's watching HDP Pasig, Bulacan, and people here in Nangono and Binangonan and Taytay. Hello. At dun sa mga estudyante natin, pwede na pong bumaba sa third floor. Yan. At it's our anniversary month pa rin for HDP. 16 years na po tayo. Ang His Dwelling Place Church or Ministries. Yan. Since 2006. Tama ba? Oo, kasi 16. Actually, may kwento po yan eh. Bahagya ko lang ikukwento. Pero next Sunday, which is Father's Day, hindi pa ho Father's Day, no? Marami na nag-a-advance na pangatlong Sunday po ng Hunyo ang Father's Day, which is next Sunday, June 19. Okay? So, naalala ko, bago po nagka-transition into His Dwelling Place Church, kami po ay under Pastor Hiram Pangilinan's church, which is Jesus the Lord of Hosts, way back 2002 hanggang 2006. Yan po. Kami po ay maikling history lang. Tayo po ay nag-umpisa dun sa Angono, malapit sa Angono Private, nakatolda lang nga po. Yun. At parang 20 katao lang po yun, 15 to 20 na katao. At si Pastor Jun lang ang uma-attend, ang pumupunta kasi nakatira po kami noon sa Fairview. Okay, so nakatira po kami sa Don Jose sa may Fairview. Bumabiyahe po ng 2 oras si Pastor Jun para pumunta dito sa Binangonan or Pag-asa. At siya ay December 31, 2001, yung unang-unang niyang pagpipreach dito na nakatolda. Yun po. At nandun ka na ba, nanay? Wala pa. Ang natatandaan ko noon, nandun sila Ate Pebbles, yun. I think sila Kuya King or yung nanay niya, si Nanay Nelly. Si Ate Melly, nandun po yung kapatid ni Nanay Rita. Sila Ka Freddy, marami pong mga taga-sitio Sapa ang nandoon. At buntis po ako noon kay Jedoy. Pero the first visit po ni Pastor June ay siya lang mag-isa ang nagpunta. Yun. At yun nga, pag nagpe-praise and worship, may kasamang pulbos. No? Kasi hindi patag yung semento. At nakatolda lang. Hanggang sa nakalipat kami sa isang lugar sa may Pag-asa. Pag-asa din. Nakatolda pa rin, pero sementado na. Hanggang sa nakalipat ulit sa 4th floor ng Bilyaran, dun sa may 1st Street Corner, M. Diaz, kay Mr. and Mrs. Capistrano. 4th floor din yun. At naghahakot pa kami ng drum set galing sa Kainta. Hihiramin namin, aakyat namin ng 4th floor, si Pastor June mostly mag-isa. At after that, pumunta kami sa Julia Marcela, 5 years doon. Tapos lumipat ng, hindi pala 5 years, mga 3 to 4 years. Kung alam niyo po yung Julia Marcela, dyan po sa may Tiamson, kila Ate Ruray po yun. At naging Meisha Hotel for 1 year. Alam niyo po yung Meisha Hotel?
Isang taon po tayo dyan na ang upa po ay napakataas, pero biyaya ni Lord, nakabayad tayo. Hanggang sa lumipat tayo dun sa may taas ng Goldilocks, third floor naman. Naka-stay tayo dyan ng almost 9 years. Okay, tapos nandito na tayo ngayon. Pero bago po naging His dwelling place po yun, ay pinanganak na po yun sa puso ni Pastor June. Way back, sa garahe pa lang kami nag-worship. No, honey? Tama ba? 4 lang tayo. Oo, na ang sabi ng Panginoon, mag-handle ka ng church na ang pangalan ay His dwelling place. Yon. Kaya nung nagkaroon na ng shift na nagsabi si Pastor Hiram noong 2006 ng May, sabi niya, "Go mga anak, I am releasing you to your destiny." Kayo ay magsarili na, hindi na po under Jesus the Lord of Hosts. So, sabi na, pinayagan na kami binigay na yung pangalan na His dwelling place. Ngayon po, buntis naman po ko kay Ezra noon. June, nagpa-practice sa bahay sa San Carlos. Tapos, hindi ko naman akalain, manganganak ako nung araw ng Father's Day. Pero nakahanda na po na magsasalita si Pastor June, si Mami Cora, si Pastora Leia. Kaya, biglang alauna na madaling araw, tumitigas na yung tiyan ko. Naku, manganganak na ako. Sabi ko, Lord, wag muna. Ilo-launch yung HDP. Wag muna ngayon. Wala akong magawa eh. Gusto na lumabas ni Ezra. So, nandun na ako sa ospital. Nanganak ako ng 8:59. O, diba? Ang start ng service, 9 o'clock doon sa kaila Ate Ruray, sa Julia Marcela. Tapos, andun si Pastor June. Pinukunan niya ako ng picture, pinayagan kami. Nung sasabihin ko kay Pastor June, "Honey, pumunta ka na doon kasi kailangan ka doon." Nung sasabihin ko lang na, "Han, pumunta ka na doon," biglang sabi nung aking OB, "Oo, Tin, patutulugin na kita ha." Sabi ko, o sige po, kasi tatahiin na nang lumabas na yung bahay bata, lumabas na si Ezra, thank you Lord. Biglang sabi ko, "Han," biglang nakatulog ako. Sasabihin ko palang umalis, hindi ako iniwan ni Pastor June. Kasi alam niya mahirap mga anak. Amen? Kaya palakpakan natin si Lord. Father's Day po yun. At tuwing birthday ni Ezra ay kaedad po niya ang HDP. Iyon. Kaya napakabuti ng Diyos kasi sabi ng Panginoon, it's a Father's Day gift. Pinanganak ang anak mo, pinanganak din ang HDP. Amen? Kaya ito pong HDP is not ours, it's ours. No? At ito po ay sa Panginoon. Okay? Nabanggit ko last Sunday, hindi man kami ang tumayo, may tatayong iba. Sigurado po yon dahil gawain po ito ng Panginoon. Okay? At ngayon, magpapatuloy pa rin tayo sa ating pinag-aaralan. Next week na natin is-celebrate talaga yung Father's Day and anniversary natin. Amen? Kaya nakikiusap ako dun po sa mga merong pictures for the 16 years of the goodness of God. Padala nyo po. At ipa-flash po natin yan. But today, patuloy natin inaaral ang patungkol sa kaalaman natin sa kanino? Sa Holy Spirit. Yun. No? Na binanggit natin dito yung 7 signs that show you have the Holy Spirit. Kailangan natin malaman po yan. Kasi para alam natin na talagang nandyan ang Holy Spirit. Actually, simula nang tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso't isipan, no? Simula nung araw na yon, if you remember that day, when you surrendered your life to Jesus as Lord and Savior, that day na na-born again ka,
no? Na nagkaroon ka ng tamang relationship sa Panginoon, sa Diyos Ama bilang anak, at in-embrace mo ang ginawa ng Panginoong Jesus sa cross para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at buhay dito sa lupa na masagana at maayos. Hindi pwedeng hindi mo matanggap ang Holy Spirit. Maliwanag po ba yon? So, ibig sabihin, once na natanggap mo yon, natanggap mo ng buong buo ang Holy Spirit. Hindi kasi pwedeng patak-patak lang ang Holy Spirit. Oo, minsan hindi mo nararanasan ng ganyan, pero 100% the Holy Spirit is in you, is in us, is in you. Amen? So yun po. Hindi po dapat mag-alinlangan na ang banal na spirito ay wala sa'yo. Hindi pwede. Alam na alam mo dapat na once you are saved, nandyan ang banal na spirito. Okay. Pero doktora, bakit may sinasabi kang you will decrease and He will increase? Yun po yung tinatawag na power of the Holy Spirit. Pero the Holy Spirit Himself is already in you. Okay? Hindi po siya nababawasan. Yung the person himself is in you. Kaya tanggapin mo yon ng maluwag sa isip mo, huwag kang mag-alinlangan, baka iniisip mo, wala siguro si Holy Spirit sa akin. Hindi po. Simula nang tinanggap mo si Jesus, nasa sayo na ang banal na Espiritu. Kaya magkakaroon na ng mga signs na, number 1, yung confidence in salvation. Number 2, yung godly character. Mabilis ba ako? Hanapin nyo muna. Sige. Yung binanggit natin, yung fruit of the Spirit. Yan. Nandiyan na ba? Yes. Number 3, the passion and power for evangelism. Tama ba? Okay. Yan. Yung mga nag-notes, mga may nag-notes ba at nagtitake ng pictures, pwede yan. No? Nandun na yung passion and power for evangelism. Okay? Hindi ko na i-discuss. Panoorin nyo na lang. At yung number 4, a love for Jesus. Okay? Na simula nang tinanggap mo ang banal na Espiritu, yung pag-ibig mo sa Panginoong Jesus ay tumitindi. Magkakaroon ka talaga na laging, Lord Jesus, I love you. Hindi na mawawaglit sa'yo yung pangalan ng Panginoong Jesus. Lagi mo na siyang babanggitin. Dati, mas binabanggit mo yung naalala ko noon ang banggit namin ng nanay ko Ave Maria Purissima. Sorry Pero ngayon, in Jesus' name na. No? Nakakatuwa, marami akong kaibigan na pag lagi kong nakakasama, kahit hindi talaga sila malalim na born again, pag nababanggit ko yung in Jesus' name, pati sa mga pasyente ko, sila rin, nagsasabi na rin sila ng, yes, in Jesus' name, and the blood of Jesus, laging ganon. So, makakahawa po yan. Amen po ba? Kapag lagi mong binabanggit ang Panginoong Hesus sa buhay mo, lagi nilang malalaman, uy, ano to? Kristiyano. Uy, dala-dala niya ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Hindi kung ano-anong lumalabas sa bibig natin. Ano bang madalas lumabas sa bibig natin ngayon? Sa panahon ngayon, mura pa ba? Sana hindi. Pero madalas, ganyan, ano? Ano pa? Sana all, sana oil, sana. Ang daming binabanggit na kung ano-ano. Pero sana praise Jesus. Sana praise the Lord. Sana hallelujah. Sana glory to God. Sana thank you Lord, di ba? Sana mas maganda yon. Kesa kung ano-anong nababanggit mo on the side, instead na mapapamura ka, mapapasigaw ka ng ano ba lagi mo nasisigaw? Yung mga nasa BTS, yung mga nasa Korean pop, sanang nababanggit mo pangalan ni Jesus. Amen po ba? Ha? Masyado bang corny si doktora? No? Alam niyo po, there is power in the name of Jesus. Sa totoo lang, banggitin mo lang yung pangalan niya, tatakbo at kakaripas na ang mga demonyo sa paligid mo. Amen? Amen. Totoo yan. Mararanasan natin yan. Subukan mo.
because it is the most powerful name. And only if you believe. Marami kasi naniniwala, sasabihin, Jesus, Jesus ka pa dyan, o kung ano-ano, yung pangalan yun ng barbero ko Jesus. Hindi ganon. Maniniwala ka na si Jesus is the Son of God, and He has, died for your sins and risen for us to have the best life ever. Yun. No? So, ang hope natin, sabi dito, no, sa Romans 5 verse 5, kasi ito, ulitin ko lang yung the passion, a love for Jesus. Okay? Hello? Yan. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Sa Tagalog, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, yung pag-ibig sa Panginoong Hesus, alam nyo, galing pa rin yan sa banal na Espiritu. Galing pa rin yan sa Kanya. Napakabait, sabi ko nga last Sunday, spoiled tayo Lahat na lang binibigay. Pati ba naman yung pag-ibig mo sa Diyos, ibinigay pa rin. Sasabihin mo, ano ba yung robots tayo? Hindi. Ang ibig lang sabihin, pinupuno ka ng pag-ibig ng Panginoon. Ipinapaalala lang sa'yo, alam mo, mahal ka ni Lord. Kasi pilit ibigay o sabihin ng kaaway sa'yo na hindi ka niya mahal. Tama po ba, mga bata? Pilit na lang na hinahanap mo yung kung ano-ano para lang mahanap mo talaga yung totoong pag-ibig, binigay na sa'yo. Kaya ang Holy Spirit magpapaalala sa'yo, kahit anong dala ng FB dyan na mainggit ka sa ibang tao, buti pa sila, sana all, ganyan. The Holy Spirit will always remind us, mahal ka ng Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Pasensya na po. Galing lang po sa konting ubo at sipon. Okay? At pagpaumanin niyo yung konting ko po. Okay? At yun po. Ngayon, kailangan kung mahal mo si Jesus, uulitin ko, kailangan nakikita sa iyo. Amen? Hindi ka dapat secret agent. Ano yung secret agent? Pag tinanong ka, born again ka ba? Ay, hindi po. Yun lang nanay ko, tatay ko. Ako hindi po. Bakit? Bakit kaya nagtatago ka? O bakit kaya hindi mo maipagmalaki na born again ka? Bakit kaya hindi mo masabing mahal na mahal mo si Jesus? Baka kasi meron ka pang ginagawa na ayaw mong bitawan. Baka kasi makikita ng mga kaibigan mo, ay, kadiri, ano yan? Maka-Diyos yan masyado, hindi natin mayayaya sa gimikan yan. No? Kailangan mas manaig at makita sa atin, huwag kang matakot na ipagmalaki mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sa kabila naman, huwag kang mahiya. At huwag mo siyang ikahihiya. Amen? Huwag mo siya ikahihiya. Kailangan ipagmalaki natin na ang buhay natin ay binigay niya at patuloy niyang inaayos. Kaya ipagmamalaki natin si Jesus sa buhay natin. Amen po ba? Paano? Kapag niyaya ka gumawa ng gimmick o gumawa ng masama o magsinungaling o etc., sasabihin mo, hep, hep, hep. Sabihin mo sa katibo mo, hep, hep, hep. Hindi ko na ginagawa yan. That's the way that you can show everybody that you are a Christian. That you believe in Jesus. That you know at pinagmamalaki mo, hindi ako natatakot mag-say no sa'yo. Kasi sagot ako ng Panginoon. Amen po ba? Nasubukan na ba yon sa inyo? Meron na ba ditong niyayang gumimik, gumawa ng masama, magsinungaling?
Ultimo, sabihin ng nanay mo, wala ako dito. Pag sinisingil ka ng utang, sasabihin mo, Nay, ayoko na po magsinungaling. Sabihin mo na lang. Tama po ba? O pag sinabi sa'yo, andyan yung Bombay, magbabayad na. Sabihin mo, wala ako. Ano sasabihin mo? Sabi ng nanay ko, wala po siya. O, diba? Sasabihin ng nanay mo, bakit di ka nagsinungaling? Nay, hindi ko na kaya magsinungaling. Tama po ba? Amen? Doon mapapakita that you are now a different person. That Jesus lives in you. Amen? Amen po ba? So yun, asan na tayo? Nawawala pagka hindi ko hinahawakan tong iPhone iPad, sorry. So you want to talk to your family, to your friends, and to your co-workers about Jesus. Hindi pwedeng hindi. Ito yung paraan na nandun yung passion mo to share Him, to share the gospel. Take that opportunity, mga kapatid. Sayang, no? Nakakapanghinayang. Kung hindi mo na-share si God, tapos may nangyari sa Kanya. Hello, tama po ba? Alam nyo, ilang beses na nangyari sa akin yan eh. Pero when I recall, buti na lang, na-share ko si Jesus sa Kanya. At buti na lang, bago siya nawala, ng mga untimely death. No? 2 kaibigan kong Paul ang pangalan. Pablo pa naman ang pangalan. Parehas po silang gay. No? Pero, untimely death, pumunta sa Indonesia, may kumagat na insekto, pag uwi dito, kung ano-ano na nangyari, na ICU, tas namatay. Doktor po siya. Sayang. No? Pero naging close kami, and nabanggit po nung nanay niya, na nababanggit po ako, nung doktor na yon, at nasabi niya na, marami daw kami na pag-usapan tungkol kay Jesus. Amen? Amen. So, doon pa lang, kaya huwag niyo pong sayangin yung oportunidad, mga kapatid. Lalo na sa ating mga kapamilya. Pwede po ba yon? Amen? No? So, you become 100% Jesus person. We have to talk about Jesus, we live Jesus, and we breathe Him. Dapat ganun. Ang isip na natin lagi, of course, yung mahal na natin sa buhay, pero dapat number 1 natin ang Panginoong Jesus. Yan ang purpose ng Holy Spirit, is to glorify Jesus in our lives. Amen? Amen po ba? And now we go to number 5. Yan. Ito medyo controversial. At the evidence of speaking in tongues. Okay? May tanong lang po ako. At wag po kayong ma-offend o magugulat, no? Sino po dito ang nakakapag-speak in tongues na dahil matagal ka na ring born again at Kristiyano? Taas po ang kamay. Speak in tongues. Oo, medyo konti pa at marami pang bago sa atin ngayon, ano? Sino po dito, dun sa mga hindi nagtaas ng kamay, hindi pa alam kung ano yung speaking in tongues? Taas ang kamay. Yung hindi, wala kang kaalam-alam about it. Okay. Sino naman dito, matagal ka ng Kristiyano, pero hindi ka pa nagsispeak in tongues? Taas ang kamay. Yan. At dun sa huling tanong ko, dun sa mga nagtaas ng kamay, gusto mo bang mag-speak in tongues? Taas ang kamay. Yes. Thank you, Lord. Okay. Ngayon, itong evidence of speaking in tongues is just one of the manifestation or tinatawag na activation o kaya lumalabas na nandyan ang banal na spirito sa'yo. Pero liliwanagin ko, kapag hindi ka nagsispeak in tongues, na matagal ka nang born again, hindi ibig sabihin nawawala ang pagkakristyano mo. Okay? Huwag po kayong ma-condemn. Naku, hindi ako nagsispeak in tongues eh. Baka hindi ako makaakyat ng langit. Hindi po totoo yan. Okay? Meron po kasing mga churches,
or mga religion na nagsasabing kapag di ka nag-speak in tongues, di ka raw makakit ng langit. Hindi po yan totoo. Okay? Ang baptism of the Holy Spirit ay once na tinanggap mo ang Holy Spirit ng buong buo, ikaw ay mababaptize na ng Holy Spirit. Okay? Liliwanagin ko. Hindi lang dahil nagsispeak in tongues ka, ibig sabihin baptize ka na ng Holy Spirit. Yun ay manifestation lang. O nag-overflow ang Holy Spirit sa'yo, kaya ka magsispeak in tongues. Pero, it doesn't mean na pag di ka nag-speak in tongues, ay hindi ka nabaptize ng Holy Spirit. Okay? Minsan, pag nag-pray ang pastor, be baptized in the Holy Spirit. Actually, when you receive the Holy Spirit in your life, yung surrendered na, baptized ka na. At anong nangyayari? Ang mas importanteng manifestation ng baptism of the Holy Spirit is that you are being changed every day. Ano yon? Yung fruit of the Spirit. Yung speaking in tongues, isa lang yan sa gifts. Sabihin nga natin, gifts. Isa lang po yan sa regalo ng banal na Espiritu sa atin. Meron pong siyam. Okay? Excuse me. May siyam po yan. Kaya, isa lang po yung speaking in tongues. Huwag po tayong ma-insecure. Huwag po tayong mainggit. O bakit siya nag-speak in tongues? Ako hindi. Ano kaya ang problema? Meron pong mga humahadlang. Pero don't worry, pag-aaralan po natin yan, one whole preaching about the speaking in tongues, about the baptism of the Holy Spirit. Napakahaba lang po nito. Babanggitin ko lang po to dahil isa po ito talaga sa sign na may kasama mo na ang banal na Espiritu. Isa lang po. Okay? So, it doesn't mean pag wala ito, wala na ang banal na Espiritu sa'yo. Hindi po ganon. Maliwanag po ba? Maliwanag? So, kailangan po maintindihan natin that speaking in tongues is a manifestation of the overflow of the Holy Spirit in your life. At hindi po yan base sa, naku, ang konti ng Holy Spirit sa akin, kaya hindi ako nagsispeak in tongues. Hindi po. Ano yung binanggit ko kanina? Simula nang tinanggap mo si Jesus, 100% the Holy Spirit is in you. Amen? Ngayon, ano yung kailangan para mag-speak in tongues ka? Isa sa kailangan is to yield. Okay? Ikaw ay, ang kulang po ay yung pagsuko mo sa Kanya. Hindi kulang yung pagpuspos niya sa'yo. Pupuspusin ka niya kung totoong sukong-suko ka na sa Kanya 100%. Hello? Hindi how much of the Holy Spirit is in you, kundi how much of you is in the Holy Spirit. Baliktad. Madalas sasabihin, naku, hindi ka pa puspos, hindi ka pa puno, puno ka na. Ang problema, ang daming tumatakbo sa isip mo, kaya merong hadlang. Ang daming takot, ang daming pride, ang daming kung ano-ano. Yun yung mga obstacles, di ko na masyadong didiscuss, pero yun yung naghahadlang para ikaw ay magkaroon ng speaking in tongues, yung manifestation. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, it's according to your faith, according to your surrendering of your life. Kasi marami pang, pag nag-surrender, Lord, wag po nyo itong pakailaman, itong parte ng buhay ko na to. Pero kung totoong gusto mo ang manifestation ng Holy Spirit sa'yo, sasabihin mo na talaga yung kinanta natin last Sunday. I give myself away. Amen? 100% surrendering of oneself. Ikaw na ang magsasabing, iyong-iyo na ako, Panginoong Jesus. Iyong-iyo na ako, Banal na Espiritu. Wala na akong ititira. Kapag ganon, sigurado yun. Pupuspusin ka niya ng lalabas na. Magmamanifest po yan. Hindi na po yan mapipigilan. Kasi alam na ng Holy Spirit, nag-overflow na sa'yo
ang pag-ibig niya, nag-overflow na sa'yo, ang presensya niya, hindi na mapipigilan yan. Amen po ba? So, kailangan po tayong mag-yield o kaya sumuko. Suko natin ng buo. Huwag ka nang maglagay ng tanong, takot, yabang, kung ano-ano pang nasa isip mo. Naku, baka sa demonyo yan. Naku, lalo na yun. Huwag niyong babanggitin. Huwag niyo pong sasabihin na ang speaking of tongues or speaking in tongues ay sa demonyo. Ingat po tayo dyan. Okay po? No? Ngayon, babanggitin ko lang po, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1, pursue this love with eagerness, make it your goal. No? Ano ba yung goal natin sa buhay? Sabi dito, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, make it your goal, yet earnestly desire and cultivate the spiritual gifts to be used by believers for the benefit of the church, but especially to tell that you may prophesy, to foretell the future, to speak a new message from God to the people. Sabi po dito, marami pong gifts, 9, pero earnestly desire the gift of prophecy. Okay? Inumpisahan ko lang dito kasi kasunod po nito, no, sa Tagalog muna, sikapin ninyong makamtan ang pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamtan ang mga kaloob na spiritual, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Verse 2, for one who speaks in an unknown tongue does not speak to people, but to God. For no one understands him or catches his meaning, but by the Spirit, he speaks mysteries, secret truths, hidden things. Sa Tagalog, ang tao nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natututunan ay nakikipag-usap hindi sa tao, kundi sa Diyos, dahil wala namang nakakaunawa sa Kanya. Nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng banal na spirito. So, yun pong speaking in tongues. Meron na po, halos lahat ba nakarinig na ng speaking in tongues dito? Yung speaking in tongues po, parang pag pinakinggan mo, ano ba to? Parang nabubulol yata to ah. O kaya, ano ba to? Parang kung ano-ano sinasabi, nababaliw na yata to. No? O kaya, nakakakilabot. Ano pa yung mga naramdaman mo nung first time ka may na-encounter na gano'n? Ako, nung first time kong nakarinig ng mga taong nasa paligid ko na nagsispeak in tongues, sabi ko, Nick, alien, parang gano'n. Pero alam niyo po, mabait ang Lord kasi hindi pa ako born again nun eh. Hindi po niya ako pinalo o hindi niya ako pinarusahan dahil nag-speak against ako doon dahil alam niya. Alam niya na hindi ko alam yung nangyayari. Pero mas maganda, mag-iingat tayo. Na pag may naririnig ka ng gano'n, huwag mong huhusgahan, huwag mong sabihing baliw, huwag mong sabihing sa demonyo yan. Pero kung nakapagsalita ka ng gano'n, alam nyo, mabait ang Diyos dahil hindi mo naman alam. Okay? Pero ngayon alam mo na, huwag ka na magsasalita against it. Okay po ba yon? Ha? No? The speaking in tongues is sometimes garbled words. Okay? Parang wala ka talagang maintindihan. Anong sabi po dyan? Siya ay mahiwaga, mysterious. At yung nagsispeak in tongues, nagsasalita sa Diyos. At ang Holy Spirit din nagsasalita through you, through the speaking in tongues. Okay? That is a heavenly language. Okay? Yung speaking in tongues. Heavenly language po yan. Kaya, maganda pong i-desire din natin. Aside from the gift of prophecy, i-desire natin lahat ng gifts of the Holy Spirit. Alam niyo po, habang kinikilala natin ang Holy Spirit, marami po tayong matututunan. Andito na po tayo sa end times and we need to be empowered by Him. We need to understand the gifts.
sa mga panahong darating, ito lang ang pwede nating kapitan. Wala nang iba. Hindi natin kakayanin, no, sa mga panahon na, alam nyo po, in the end times, magkakaroon ng matinding tribulation. Magkakaroon ng matinding persecution. Magkakaroon ng matinding challenges. Wala ka nang mabibiling pagkain, wala ka na ring pera, kasi lahat nasa mark of the beast na, gaganyan lang, may pera na. Ikaw, hindi ka nagpalagay. Kasi naniniwala ka na hindi ka dapat magpalagay. Paano ka kakain? Paano ka bibili? Alam niyo po, by the power of the Holy Spirit, we can do all things. Amen po ba? Signs, wonders, and miracles will follow you. But before that happens, we have to be equipped. We have to have the gifts of the Holy Spirit. Bago mangyari po yun, hindi ka na matatakot kahit anong mangyari dahil sagot ka ng banal na Espiritu. Isang pray mo lang, isang speaking in tongues mo lang, maraming milagrong nangyayari. May mga kwento na, alam niyo po ba, bata nag-speak in tongues, nag-pray, wala na silang pagkain, missionary. Pagbukas nila ng ref, nandun yung paborito niyang pagkain. May imposible ba sa Diyos? Wala, hindi po yun magic. No? That is the move of the Holy Spirit. Kung nagawa niya ang maraming bagay, nakakamangha, yung gawin lang nga ang tao Di ba? Napaka-imposible niyan. Walang nilalang na kayang gumawa ng tao. Kayang gumawa ng robots. Pero yung robots may limitasyon yan. Pero ang tao, yung kung gaano ka-intricate ang pagkakagawa sa atin, sa utak natin, sa mata natin, lahat, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwan. But, you have to know the secrets of the kingdom. Amen po ba? And the Holy Spirit is the source of those secrets. Siya ang panggagalingan nito. Ituturo niya sa'yo. Hindi niya to itatago lang sa sarili niya. Ibibigay niya sa atin. But we have to yield. Ibig sabihin nga, suko natin ang ating buhay sa Kanya. Yang mga hiwagang salita na yan, may mangyayari in the spiritual realm. Yung mga, Lord, hindi ko alam kung ano ipagpe-pray, no? Ito, sabi po dito. Pakisunod nga yung verse 4. One who speaks in a tongue edifies himself. But one who prophesies edifies the church or promotes growth in spiritual wisdom, devotion, holiness, and joy. In Tagalog, ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natututunan ay pinatitibay ang kanyang sarili, edifying oneself. Ngunit ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. Dinifferentiate lang yung prophecy sa speaking in tongues, okay? So when one prophesies, when one declares a prophecy, ang nangyayari, lumalakas ang mga nasa simbahan. Na-edify, na-encourage, na-comfort. Pero pag nag-speak in tongue ka, na-edify mo yung iyong sarili. Okay? Kapag nanghihina ka, nanlalambot ka, dun sa mga Kristiyanong marunong mag-speak in tongues, sinubukan mo bang mag-speak in tongues? Ano nangyari sa'yo? When I'm so tired and I'm so confused, when I don't know what to do, when I'm facing a lot of stress, I pray in tongues. I speak in tongues. At maya-maya, unti-unti, kalmado na ako. Yun yung aking pangtanggal ng stress. Marami pantanggal ng stress, mga gamot, kanta, at mga kung ano-ano pa. Pero ang pinakamagandang pangkalma ay ang banal na Espiritu. Naaasa ka na aayusin niya lahat ng problema mo. Excuse me. Amen po ba? Amen. So, kapag nagsispeak in tongues ka, you edify yourself. And the Holy Spirit will calm you. The Holy Spirit will
give you peace, inner peace. No? At marami pang iba. Yung mga bagay na hindi mo alam, no? Susunod na verse, sabi po sa Romans 8:26. In the same way, the Spirit comes to us and helps us in our weakness. We do not know what prayer to offer or how to offer it as we should. But the Spirit Himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. In Tagalog, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Kung meron man kayong kahinaan, alam nyo po, ibigay natin yan kay Lord, tutulungan niya tayo, bibigyan tayo ng kalakasan. Hindi natin alam kung anong dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. So ito yung mga daing na hindi natin kayang sabihin. We can speak in tongues. Have you prayed like groaning, yung tinatawag na pag nananalangin ka, yung para kang umiire? Meron na bang nanalangin ditong parang umire? Wala pa. Meron na ba? Ako pa lang ba? Okay. Alam nyo po, pag meron tayong matinding problema, we can come to the Holy Spirit and just groan. Yung sumigaw ka lang, yung para kang umiiri lang, yung parang hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo, nako-confuse ka, and if you know how to speak in tongues, just speak in tongues, and the Holy Spirit will help you pray. At hindi lang yon, magkakaroon ka ng breakthrough. Kasi sinong nanalangin? Siya, through you. Okay? Doktora, bakit kailangan ako pa yung mag-pray? Ako pa yung mag-speak in tongues? Hindi ba pwedeng yung Holy Spirit na bahalang mag-pray mag-isa? Kaya nga po nasaan po ba yung Holy Spirit? Nasa atin. Okay? So, kailangan niya ang bibig mo. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ng banal na Espiritu, come on, talk to your seatmate. Kailangan ng banal na Espiritu ang bibig mo. Kailangan manggaling sa tao ang panalangin. God can move, yes. God is sovereign, yes. He is powerful, yes. Pero may binanggit siya sa Genesis, sabi niya, you take dominion. Ikaw ang maghahari. Ikaw magpapalakad. Ikaw magpapatakbo. Ikaw magmamanage ng buhay mo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Maliwanag po ba yon? Kaya kailangan magkaroon ka ng oras. Sabihin natin, oras. Para manalangin. Para yung kalooban niya mangyari sa buhay mo araw-araw. Amen? Kailangan yon. Hindi pwedeng, Holy Spirit, bahala ka na. Bye. Excuse me. Hindi pwede. Kailangan lumabas sa bibig natin, ideklara natin, because He has given us the authority to declare what needs to be declared in our lives. Kaya nga sabi sa Bible, no, the power of the life and death is in the power of the tongue. Kung gusto mo mabuhay, sasabihin mo, Lord, I declare, I will live a long life. Pero kung gusto mo mamatay na maaga, Lord, kunin mo na ako. Nasa sayo yun. Amen po ba? Naintindihan po ba? So, ganun din. Kapag may mga bagay na hindi mo alam, may kahinaan ka, ayan, sabi po dyan, may kahinaan ka, hirap ka, confused ka sa problema mo, pray in tongues. Pray in the Spirit. Kung hindi ka pa nakakapag-pray in tongues, hingin mo. Kung kahit anong prayer lumabas, o kaya kahit umiyak ka nga lang, o ang sabi dyan, groaning.
Ano po yung groaning? Yung parang, Lord, di ko alam gagawin. Di ko alam pagpe-pray. Pwede po yun. Alam niyo po, maging tapat ka o maging tunay ka sa Panginoon. Kung gusto mong umiyak, magwala. Sa prayer mo, go ahead. Walang mali doon. Huwag mo lang murahin si Lord. Huwag ka lang magalit. Sabihin mo lang, Lord, confused ako. Anong gagawin ko? May ganito akong problemang hinaharap. Sabihin mo lang sa Kanya. At mamaya, bibigyan ka na niya ng kapayapaan. At mamaya, tutulungan ka niya mag-pray. Paano mangyayari yun? If you're not speaking in tongues, sasabihin niya sa isip mo, bakit? Uulitin ko, nasaan ang Holy Spirit? Nasa atin. Okay? Wala kay pastor lang. Wala sa akin lang. Nasa sayo na. At kulang na lang, kausapin mo siya, at hindi lang yon, sabihin mo sa kanya, manifest in me. Amen? Makita ka sa akin, banal na Espiritu. Maranasan kita ang presensya mo. Amen? Excuse me. At, yun po. So, the evidence of speaking in tongues is very important, but it's not the only thing na hahabulin natin, yung gifts. Importante, habulin natin yung presensya ng banal na Espiritu. At sigurado yan, magmamanifest siya sa atin. Okay? Magmamanifest. Ngayon, sino dito ang gustong maranasan ang banal na Espiritu? I mean, sino dito ang gustong mabaptize sa banal na Espiritu upang siya ay mag-speak in tongues? Tayo. Sino dito yung matagal nang hindi pa nagsispeak in tongues pero born again ka na? Yan. Okay. Gusto nyo ba? Ayaw. Bakit nag-aalangan ka tumayo? Ha? Natatakot ka tumayo? Natatakot. Tayo lang, tayo. Sino dito, ulitin ko, maliwanag ba ang tanong ko? Sino dito gusto na mabaptize ng Holy Spirit at maranasan ang speaking in tongues? Tayo. Yon. Hindi pa. Yung hindi pa nagsispeak in tongues, doon naman sa mga bago lang, huwag po kayong matakot. Sino sa mga kabataan gusto mong maranasan ng speaking in tongues? Maranasan. Wala pa? Natatakot pa kayo? Ha? Tayo po, tayo. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong matakot. Sabi ng Holy Spirit, I was about to say the number 6. Sabi ng Lord, hindi. Gusto kong maranasan na nila ako. Mimoy, God wants you to experience speaking in tongues. Gusto mo ba, mga kapatid? Taas ang kamay. Gusto mo na ba? Alam niyo po, gustong-gusto ng kumilos ng banal na Espiritu sa buhay niyo in the most special way. In the most special way. He wants to empower each and every one of us. Sino po yung nagsispeak in tongues na dito? Tumayo rin po. Mga kapatid, I want you to lay hands on these people and just say, Holy Spirit, activate. Release. Hindi fill. Kasi we are already filled. Amen? Puno ka na ng banal na Espiritu. Nasa iyo na. Tinanggap mo na. Lahat ng mga nakatayo. Lahat na nakatayo. Tinanggap mo na. Sabi ng Holy Spirit, this is your time to speak in my language. Just desire. Hindi lang yon.
Give in to Him. Ibigay mo na lahat. Ang tagal mo nang nakakakilala kay Lord, pero ang dami mo pa ring tanong. Hindi ako makakilos ng buong buo. Gusto kitang gamitin. Gusto kong mag-manifest sa buhay mo. Gusto kong mag-release ng blessings. Gusto kong mag-release ng milagro. Gusto kong mag-release ng kagalingan. Pero ayaw mo. Marami kang tinatanong. Ngayon na yung araw na to, tatanggapin mo ang pinakamasaya, pinakamagandang regalo na ang baptism ng Holy Spirit sa buhay mo. Tanggapin mo, kapatid. Hallelujah. Tanggapin natin. Ready ka na ba? Ready na kayo? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you, O God. Ora bakara yala rakana rabahande. Sika darala rabara ya karere rabahanda yara rashira rabaha. Ora kana nala sika taraya rabara handa yoroho. Sira la kara raya handa yabo. Sika taraya la rakara rashira ya rabahanda ya. Holy Spirit, come. Be activated. Be released, Holy Spirit, in the lives of your people, O God. Rakataraya rabasira kataraya larahanda rabashira kande. Ora bakataraya laraksira kanamohona rarashia rabahanda. Holy Spirit, we thank you that you are here. Thank you, Holy Spirit, that you are here. Thank you, Holy Spirit, that we have received you in our lives. Thank you, Holy Spirit, that you will manifest right now. Right now. Right now. Open your mouths. Just praise Him. Open your mouths. Just praise the Lord. Sabihin mo, Lord, hallelujah. Hallelujah. Taas mo ang iyong dalawang kamay. Isuko mo na ng buong buo ang buhay mo sa Panginoon. Wala ka nang itatago. Wala ka nang ititira. O rabakata rabasika raya rabahande. Rakatarara. Open your mouths. Ibukas mo ang iyong bibig. Purihin mo ang Panginoon. Manifest. Holy Spirit, right now, manifest in the lives of your people. Harabarabakanda. Come on, mga pastor. Lahat na nagsispeak in tongues, pakilay hands ang ating mga kasama dito. Go! Sige, Trisha. Pastor Danny. Lay hands on the people. Lay hands. Dun sa gusto. Sige, ipurihin mo lang, Panginoon. Sabihin mo, pinupuri kita, Panginoon. Open your mouths. Be filled. Be filled. Be filled. The manifestation. Be manifest. Be manifest. Ura bakanda rabahande. Sige, Pastor June. Mga young people, don't watch, engage. Huwag po kayo nakatingin kung kani-kanino lang. Tumingin kayo, lumapit kayo kay Lord. This is the time na talagang kayo po ay lumapit kay Lord. So, can you please stand? Tayo po tayo. Yan. Kayo, kausapin niyo po si Lord. Okay? Kausapin niyo. Talk to God. Sige, close your eyes. Just focus on God. Okay? Wag po tayong titingin sa kanan, sa kaliwa. Sabi mo lang, gusto kita, Lord, maranasan sa buhay ko. Yun ang pinakamahalaga. Kasi sa buhay natin ito, walang gagabay sa iyo, kapatid. Anak, walang gagabay sa iyo kundi ang Diyos. Kaya kailangan mo ang tulong niya. Sabi mo lang, I need you, Holy Spirit. Yan. Hallelujah. I want you in my life. I want you in my life. Sige, you raise your hands to the Lord. Hallelujah. Come on, just begin to praise God. Purihin mo lang siya. Huwag mo isipin, magtatangas ako. Hindi, hayaan mo lang, Lord, ikaw kumilos sa buhay ko. Yan. Kumilos ka sa buhay ko. I want you. I want you. I need you. Kailangan kita sa buhay ko. Yan lang ang sabihin mo. Kailangan kita. Huwag mo kausapin yung nasa tabi mo. Wala siyang magagawa para mabago ang buhay mo.
Kausapin mo ang Diyos. Siya ang may magagawa sa buhay mo. Sige, come on. Just pray. Kausapin mo siya. Lord, gusto kong maranasan yung sinasabi nila, Lord, buhay ka, totoo ka, nakakausap ka, nakakapanayam ka, nayayakap ka. Gusto kong maranasan yon. Yan, desire it. Hallelujah, Holy Spirit. Touch your people. Sige, touch your people. Touch them, O God. Lahat ng gutom at uhaw sa iyo, Panginoon. Ano man ang pangangailangan nila, ano man ang pinagdaanan nila, Lord, sa kanilang buhay, kaya niyo pong abutin. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. We release, O God, your presence. We release, O God. And we thank you, Lord. Move in this place. Move in this place, Holy Spirit. Touch them, their innermost being. Hallelujah. Touch their innermost being. Oh, Ria Katayadondoro Siarahanda. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Just worship the Lord. Just worship the Lord. Just worship the Lord. Just worship the Lord. Hallelujah. Those of you who know how to speak in tongues, just speak in tongues right now. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Oh yadadaba siarabakandoro siarahandaraba siarahande. Hallelujah. Hallelujah. Shiria katadiyondorobo sarahande. Sharahandorobo siarahandarabahanda. Shirihanda katakaduyodorobohande. Move, Holy Spirit, and touch the hearts of these young people. Touch the hearts. Pastor Danny, pastors, please lay hands on the people. Sige po, i-lay hands niyo po yung mga tao. Touch them. Lord, sa kanilang mga belly, touch them. Holy Spirit, flow. Fill them. Hallelujah, hallelujah. Fill them, touch them right now, wherever they are. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Yung mga kababaihan natin, mga pastors, please touch. Okay, ito mga kababaihan natin nandito. Pray for them that they may experience the Holy Spirit. Huwag po kayong papayag na lalabas dito na hindi mo makakapanayam ang Diyos. Ask God to touch you. Hallelujah. Ask God to touch you. Lord, I need you. Oh, riyarabakata riyondorobo siyarahandarabakande. Sharahande. Huwag mo isipin, hindi ako hipuin ng Diyos kasi makasalanan ako. No, you confess your sin. Sabi mo, Lord, sorry po, patawad po. Gusto kong maging malapit sa iyo. Tulungan niyo po ako. That's how simple it is. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Aabutin ka niya. Kahit na gaano pa kalalim ang kasalanan na ginawa mo sa iyong buhay. Because God loves you so much. Hiling mo ang tulong niya, Lord, I need you. Kailangan kita. Hindi ko kayang magbago. Hindi ko kayang i-give up yung sugal. Hindi ko kayang i-give up ang mga bisyo. Hindi ko kayang i-give up ang drugs. Hindi ko kayang baguhin ang buhay ko. Walang direksyon. Today, God wants to touch you and to meet you where you are. If you will just say, Lord, I surrender. I surrender. Sinusurrender ko ang buhay ko sa iyo, Holy Spirit. Sige, hilingin mo ang tulong niya. Hilingin mo ang tulong niya. Lord, ang mga kabataan na to, lagyan mo ng uhaw at gutom sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Touch them, O God. You can prophesy. Mga kapatid, you can prophesy. Kung may word kayo dyan sa mga pinagpe-pray nyo, just release the word. Iyakadiyadukot no niya siyede. Yindoro ko yan na hanara sharahana. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sharakiandoro sekatahandoro sekarahande. Sharahande. Somebody here, sabi ng Lord, sinaktan ka ng mga mahal mo sa buhay. Kaya wala kang tiwala sa mga tao. Kasi mga mahal mo sa buhay, sinaktan ka. Pero sabi ng Diyos, hindi ako ganong klase. Sabi ng Panginoon, hindi kita sasaktan. At sabi ng Lord, mahal na mahal kita. At gaano kita kamahal, sabi ng Lord, hanggang kamatayan, binigay ko ang buhay ko para sa iyo.
Kaya sabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin. Dahil hindi kita dadalhin sa masama, sabi ng Panginoon, dadalhin kita sa magandang buhay. At kung hindi mo naranasan yan sa mga mahal mo sa buhay, sabi ng Lord, hindi ako ganon. Mahal na mahal kita, anak. Lord, release your power. Release, O God, your anointing. Touch your people. Fill their hearts. Yung iba sa inyo, alam nyo, hindi makaiyak kasi sobrang punong-puno sa loob mo ng galit, sama ng loob. Just release it to God. Sabi mo lang, Lord, I surrender. Lord, pagod na ako. Ikaw na maghari, masunod sa buhay ko. Oh, yadaraba, kayara, siyara, handaraba, syara, handara, katariyadaraba, sakayaraba, hande. Pwedeng ikaw, sinasabi mo, hindi ako makaabot sa expectation ng tao. Lagi na lang akong palpak. I'm a failure. God says, no, you're not a failure. I will give you victory, the Lord is saying. I will give you success if you'll just give your life to me. Paring pinagtatawanan ka ng tao, feeling mo huli ka na. No. You just need to surrender your life to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, just continue to surrender. Wag po tayong hinto. I want more of you. Sabihin mo kay Lord, take all of me. I surrender all of me to you. Hallelujah. Kasi gustong i-boost na lang, Lord, lahat. But you need to surrender all. Isuko mo lahat sa Kanya. Isuko mo lahat kay Lord ngayon. Sherika handoro siyaha. Yada kayo robos sa kayata. Shadara handoro robos sa kayata. Give us a desire for you. Stir up our hearts, Lord. 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 Sharakada yarobo salandarehande. Stir up our hearts, God. Shakare abakanda rabasikaraha. Oh yandarabahande. I want more of you, Lord. More of you. I surrender. 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 Sakarara baba shara andara. Stir it up, oh Lord. Lord, Lord. How I need you. Oh, stir it up, oh God. Stir it up, Lord. How I need how I need you. Sige, sabihin mo kay Lord. Stir it up, oh God. How I need you, Lord. Shikayara baba sandere andoro sharande. Oh, hallelujah. Touch your people, Lord. Touch your people. Touch them where they are. Touch them where they are. Say yandere yandoro shande. Oh. Yes, Lord. Holy Spirit fire. Holy Spirit fire. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God.
control. I want more of I you, want God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more of you. I want More of you. I want more, I want more, I want more. Come on, just raise up your hands to the Lord. Sabi mo, I want more. I want more, I want more, I want more. I want more, I want more, I want more, I want more, I want more of your presence, Lord. God. I want more, 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 pour it out. Just close your eyes. Hallelujah. Just lift up your hands to the Lord. You know, kinakausap ako ng Lord, no? Sabi ng Lord, nangungupit ka daw, kumukuha ka, nagnanakaw ka. Sabi ng Diyos, hindi yan ang magiging buhay mo. Kasi gusto ng Lord pagpalain ka niya. Pero hindi ka niya pagpapalain sa pangungupit, sa pagnanakaw. I-bless ka ng Lord. But you surrender your life to God. Hindi ka yayaman sa pagnanakaw, sabi ng Diyos. Yayaman ka dahil pagpapalain kita. At ang buhay mo, sabi ng Panginoon, ay hindi nakapako sa nakaraan mo, sa mga nagawa mo, kundi dahil sa nagawa ni Jesus para sa iyo. Amen? Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka sa Panginoon. Amen? God loves you. And He wants you. He wants you to fly. Gusto ng Lord lumipad ka sa Kanya. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Ghost, fire, fall down, fall down. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Let's prepare our hearts for our Holy Communion. Yan. Holy Ghost, Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. fall down, fire, fall down on us, we pray. Holy Ghost. Holy Ghost, fire, fall down, on us, we pray. Holy Ghost. Holy Ghost, fire, fall down, on us, we pray. Holy Ghost, fire, fall down, on us, we pray. Holy Ghost, fire, fall down, on us, we pray. Holy Ghost, fire, We need fall down, you, Lord. fall down, on us, we pray. We need you, God. We need you, Lord. We need you, Holy Ghost. I need you.
You're everything to me. Thank you, Lord. Ulitin ko sa inyo mga kapatid, gusto ng Lord maging malapit sa iyo. No matter what, kahit ano pa ang nagawa mo noon, kanina, ang gusto lang ng Diyos, i-surrender mo yung buhay mo sa Kanya. Kasi alam niyang hindi mo kaya. At hindi siya magugulat kung magkakamali ka ulit. Hindi siya magugulat. Alam niya. Pero alam niyo po, kung saan nandoon ang kasalanan, nandoon din ang biyaya ng Diyos para abutin ka. Huwag mo isipin na kapag nagkasala ako, hindi na ako mahal ng Diyos. No. Alam ng Diyos, magkakasala ka. Pag uwi mo, bukas, sa mga ilang araw na darating, alam niya. Pero alam niyo po, ang gusto lang ng Diyos sa atin, kahit na alam niya nagkakamali tayo, ay sabihin natin, Ama, patawad. Nagkasala ako. At kung tatandaan niyo yung kwento ng alibughang anak, nung nagpakumbaba yung anak, ano ginawa ng tatay? Binugbog ba ng tatay? Nung inamin niyang nagkamali siya? Binugbog po ba? Anong ginawa? Niyakap, hinalikan. Binalik lahat ng nawala. That's how God loves us all. Gusto niyang marating mo yung buhay na ibinibigay niya para sa iyo. All you have to do is surrender and say, God, I need you in my life. Today, if you are a first-timer, hindi po namin kayo hinihikayat sumali sa church o maging kabahagi ng isang relihiyon. Nakakapagod po ang relihiyon. Kasi sasabihin ng relihiyon, hindi mo kayang magbago. Pero hindi relihiyon ang pinunta dito ng Panginoon, kundi relasyon. Alam niya magkakamali ka, pero mahal ka pa niya. Amen? Amen? At alam niyo po, sa kahinaan natin yan, sa patuloy na paglapit natin sa Diyos, sa pagkonekta natin sa Kanya, sabi nga natin kung sinong kasama mo lagi, magiging katulad mo. Amen? So isang araw, magugulat ka na lang. Yang kahinaan mo sa porn, yang kahinaan mo sa sugal, yang kahinaan mo sa bisyo, yang kahinaan mo sa pera, isang araw, wala na. Amen? Amen? So I want you to pray. Lalo na yung mga baguhan dito, first-timers. I want to invite you into a relationship. Magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Kasi yan ang magliligtas sa atin. Ang ating relasyon sa Diyos ang magpapaganda sa buhay natin at sa buhay ng ating mga minamahal. Amen? Gusto mong tanggapin yon? Sabi mo lang, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my I surrender my life to you. Maghari ka Maghari sa buhay ko. sa buhay. Hindi ko kayang magbago, Hindi ko kayang magbago. pero alam ko, Pero kaya mo kong baguhin. kaya mo kong mabuhay. Kaya mo kong abutin. Kaya mo kong abutin. Kahit gaano kalalim Kahit gaano ka ang kasalanan ko, kasalanan. kaya mo kong iahon. Kaya mo kong iahon. Kaya salamat, Lord, Salamat sa pag-ibig mo. sa pag-ibig mo. Inaamin ko po, Inaamin ko po. marami po akong nagawang kasalanan. Marami po akong nagawang kasalanan. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. At hinihingi ko ang biyaya mo. Hinihingi ko ang biyaya. Magpatawad sa iba. Magpatawad Kasi sa hindi iyo. ko kaya, Lord. Kasi hindi ko Nakakainis sila. Nakakagalit. kaya. Pero sa biyaya mo, Pero sa biyaya, pinapatawad ko na sila. pinapatawad ko na sila. Pinapalaya ko sila. Pinapalaya ko sila. Hugasan niyo po ako. Hugasan Ang buhay ko ang
buhay, ang pag-iisip ko, ang pag-iisip, ang pananalita ko, ang pananalita, ang buhay ko at kilos ko at galaw ko kilos ko, ng inyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Ama, Ama, simula sa araw na ito, simula sa araw, ako'y sa iyo. ako'y sa iyo. Salamat, Lord. Salamat. Tinatanggap ko si Jesus Tinatanggap ko bilang si aking Panginoon, bilang aking Diyos Diyos at tagapagligtas. at tagapagligtas. At salamat sa banal na Espiritu, Salamat sa banal na tutulungan ako Espiritu. Tutulungan ako. magbago. Amen. Amen. Kainin po na, taas natin ang tinapay. Lord, thank you. Jesus, thank you. Ikaw na ang naparusahan. Ikaw na ang nagdusa sa krus na dapat kami ang magdusa. And Lord, we remember your word in Isaiah 53 that by your stripes, we are healed. Kaya kung ikaw ay may sakit, may karamdaman, kausapin mo yung sakit na yan. Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan sa katawan ko. Pinapalayas kita. Dini-divorce na kita. Yung iba kasi ayaw i-divorce yung sakit eh. Mahal na mahal yung sakit. Ayaw bitawan. Bitawan mo na yan. Tama po ba? I divorce you in Jesus' name and I claim my healing. Amen? Kainin po natin tinapay. Taas natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Salamat, Lord. Bumuhos ang dugo mo sa krus ng Kalbaryo para ang lahat ng aming kasalanan ay mahugasan. Ganon kapangyarihan ang iyong banal na dugo. We thank you for your love. At sinabi mo, Lord, lahat ng nanampalataya at nagtiwala sa iyo, binigyan mo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya salamat, parte kami ng isang napakalaking pamilya sa pamilya ng Diyos. We love you, Father, Son, and Holy Spirit, at lahat ng meron dyan ay sa amin din. Amen. Inumin po natin ang Diyos. Hallelujah. At ngayon, dadako tayo sa ating pagbibigay. Let's give our tithes, our offering to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, as part of our worship. Okay. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, burn into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. Passion for your name. Holy Ghost, fire, fall down. Fire, fall down on us, we pray. Holy Ghost, fire, fall down. Fire, fall down on us, we pray. Yes, Lord. Thank you, Lord. Just thank the Lord. Pasalamatan mo lang ang Diyos. Come on, just thank the Lord. Thank the Lord. Thank the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. And Lord, Father, I pray that you bless the word that you have given to us
At Lord, sinasaway po namin ang kaaway, pinagbabawal po namin na nakawin niya ang salita na binigay mo sa amin. At hindi lang yun. Lord, yung pagkilos mo sa aming buhay, ito ay simula, Panginoon, ng pagbabago. Sa tulong ng banal na Espiritu, we thank you. And today, O God, I pray, I declare that you bless your children. Ingatan niyo po ang inyong mga anak na nandito. Pagpalain niyo po silang lahat. At dalangin ko, Panginoon, Lord, anuman ang kanilang pinagdadaanan, nariyan ka para samahan kami. Thank you, Lord. Thank you for making us your dwelling place. Thank you, Lord, for making us part of your family. And Lord, dalangin ko, Panginoon, pagpalain niyo po sila, pagpalain niyo rin po yung aming mga viewers, pagpalain niyo, Lord, we bless them in the mighty name of Jesus, and bless those who've given their tithes and offering. We declare, O God, hallelujah, that our families will be blessed. We declare, O God, that even ang mono, Lord, will be blessed. Hallelujah. Thank you, God. We give you all glory. Lord, pati ang pagkain namin, Lord, i-bless niyo po para sa aming pagsasalo-salo, Lord. We give you all glory, honor, and praise, Father, Son, and Holy Spirit. At lahat ng ilove kay Lord, sumigaw ng Amen! Sige po, makakapo na po tayo. Okay, good day to all of you and lahat sa mga viewers natin. Salamat po. Hope to see you again next Sunday. This is Pastor Jun Mesias. Nga pala, Wednesday prayer meeting via Google Meet, 8:30 p.m. to 10. At every Saturday may face-to-face po tayong Don't Watch. Friday pala. Sorry. Every Friday, 5 a.m., may face-to-face po tayong Don't Watch meeting dito po sa church, no? Kasama po, alam niyo po, last Friday, nagsimula na po, iba't ibang mga churches nagsama-sama. Actually, 7 mga pastors kaming nandito, plus yung kasama natin mga workers at intercessors ng church na siyam, 16 po kami nandito nung Sunday, no? Nung Friday, that's a good start. We hope to see you sa Friday, no? Yung mga gustong sumama at hinihipo ng Diyos na manalangin. Okay. God bless you. See you again next Sunday.